ang maging basihan, no, kung ano yung karapatan mo bilang buyer at saka yung sa kabilang panig naman bilang seller, at kung gusto mo nang back out sa inyong bilihan, no, at makuha ang 10,000 na pesos na down payment mo, ay siyempre kung ano yung nakalagay sa inyong kasulatan. Kaya kung ano nakalagay doon, merong authorized ba o sino bang may karapatan sa inyo na mag-back out? Kung walang nakalagay doon, silent, so lumalabas na kayo po ang kung magba-back out kayo po ang lalabas na nag-breach po ng inyong contract. And dahil kayo nag-breach ng inyong contract, ay maaari pong susceptible kayo for damages at pwede pong magreklamo sa inyo, no? Sa isang parte naman, kung nagkakasundo naman kayo na sabi ng seller, ibabalik naman sa inyo yung binayad ninyong down payment at maghihintay nga lang. So, ganito, ang gagawin mo siguro para may kasulatan kayo, ilagay mo sa kasulatan yung sinabi ng seller na ibabalik sa iyo yung 10,000 mo, no? Pag may nakabili ng lupa niya, no? Dapat meron ding more or less standing doon. Kasi malay mo kung para lang may dahilan siya na hindi pa nabibili dahil wala naman siyang effort na ibenta ito, no? O i-market ito. Kaya ilagay po ninyo sa kasulatan niya na kung maaari meron pong taning, no? Kung kailan dapat may ibigay niya. To halimbawa, nakalagay doon, okay? Pag nabili yung lupa, ibabalik sa inyo yung 10,000 mo, pero hindi dapat lalampas sa ganitong takdang panahon. Para sa ganun, mayroon po kayong pagbabasihan. Pero tutusin po kung tulad na sabi natin kanina, no, ay kayo po yung nag-breach ng contract, so you are at the mercy, no, of the seller. Lamang na kayo, no, pag may alam sa batas. Sa atorniyong po ito ng Batas Pinoy in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Maraming salamat.